1 year ago, I started my social media journey, primarily because I wanted to give credible medical information. And yet, despite that, madaming-madami pa rin po ang lumalabas sa mga social media about fake news, about health, medications, and several practices na hindi naman po dapat or hindi totoo. So I have with me tonight special guests, team friends, no, that I adore as well. So from my right, Dr. Alcid, Dr. Julie Visperas, Dr. Nitz Sanggalang, Dr. Elaine Conanen, and of course, Dr. P. So pag-uusapan po namin ngayon, no, ano bang impact sa practice namin sa mga nakikita sa social media with regards to patient care? So siguro ipopost ko muna yung question, meron ba kayong mga experiences sa practice ninyo na kayo ay nasabihan ng mga patient na, Doc, pwede ba akong uminom nitong herbal na to para makaganda ng aking pangangatawan o aking health? Meron ba sa inyo? At sa akin, madami. Ah. Oo. Wag ka! So anong specific yun, Je? Wag ka. Hindi kasi kung nakikita nyo, marami. I think it's also related to how our healthcare system works sa Pilipinas. Kasi syempre, kung may sakit ang isang pasyente, unang iisipin kasi nila, mahal, magastos. So ang unang i-resort nila sa nakikita nila sa mga social media, may murang gamot na pag ininom, gagaling. Without knowing the facts. So, kung isipin mo, mas mapapagastos sila in the long term kasi magkano yung babayarin nila dyan? Ipunin mo, kukompute mo. Pero hindi sila gumaling. So, the worst is, kunwari may cancer sila, for example. Common kasi sa mga babae, may cancer bukol sa dede. Kala nila, pag ininom nila yung herbal, gagaling, matutunaw yung bukol nila. So, hindi nila alam, nagkakaroon ng malaking impact in terms of pwedeng lumala yung sakit, instead na gumaling, lumala. So, paano natin i-correct mga to? Lagi yung sinasabi, the proper way to treat is magpakonsulta talaga sa mga dalubhasa, mga doktor. Hindi naman pwedeng kung ano makikita nyo sa social media, yun na yung tama. Kasi it has to be verified by a specialist, mga dalubhasa. Kaya nga nag-aral tong mga doktor na to para mabigyan kayo ng lunas. So, pag kayo naniwala sa mga kung ano-ano lang na nakikita sa social media, kayo actually ang mapapahamak. Hindi kayo makakabuti para doon sa mga nakikita nyo, lalo na kung hindi naman makakatulong sa inyo. So, marami akong pwedeng sabihin na scenarios, but this is the more common that we see in especially for cancer patients. So basically, ang sinasabi mo, because of the health cost, that's why patients, Oo, parang they base their treatment sa social media. correct. Kasi kala nila, mas makakamura sila. Kala nila, pag pumunta sila sa hospital, gagastos. But you have to remember also, sa Pilipinas, meron naman tayong kasing mga government hospitals that willing to help, no, in terms of the financial part. Medyo mahirap, pero syempre, kung gusto natin gumaling, magtiyaga pa din. So I think you have to explore all the avenues, kasi sanabi naman ng DOH Secretary, lalo na ngayon, may sinasawag sila mga zero billing, gano'n. Meron naman sa DOH, makakatulong. Tingnan nyo lang yung website, there are hospitals that are accredited. And we have the NICA law also about cancer. May batas na natutulong sa mga pasyente na may cancer. So I think the government is trying their best to help. So, nasa atin na rin kung paano natin explore yung paano matutulungan tayo ng gobyerno. Pero on the other hand, yung sinasabi mong health cost, kaya sila bumabaling sa social media. Meron din naman, nagpapa-check up na sa mga doktor, and yet, nagre-resort pa rin sila na makinig sa other, platforms about stating for a better herbal medication supplements for a healthier, di ba? Kasi, I think it's for convenience eh. Ibig sabihin, mas tingin nila mas madali ito. Uminom ka lang ng tableta, it's very promising eh. Uminom ka lang ng tableta, gagaling ka na. Pag sa amin, ooperahan ka. So, pag ikaw, takot magpa-opera, magre-resort ka dun sa mas mabilis tingin mo para sa'yo. It might not be the right choice, pero mas convenient sa'yo na feeling mo, dun ka gagaling. Kasi nga, walang side effects. Yun ang kiniklaim, no? Yun ang Kasi yun ang kiniklaim. kiniklaim ng mga yun. Pero kaya nga, so delikado. Delikado. Kasi ang mga doktor, tandaan nyo, hindi naman magre-rekomenda ng isang gamot o gamutan na hindi ito ang effective.
So, you always remember na ang mga doktor, pinag-aralan naman ng mabuti kung anong makakabuti sa isang sakit. Base sa siyensya. No? Tama ka naman doon, no? Sabi mo nga gusto mong ayusin yung mga wrong concept about sa medication. So, sinaisip ko nga kanina may pupunta sa aking pasyente. So, sinasabi nga niya na, ay, Dok, sabi ni ganitong doktor, nakita ko sa YouTube or sa Facebook video na sinasabi niya masama ang metformin sa kidney. So, binanggit niya yung name ng isang talagang sikat na doktor na madalas sa social media. Hindi, kasi feeling ko nga, di ba ngayon uso ang AI. So, sabi ko nga sa kanya, iba yung sinasabi ng doktor, pineke lang niya. So, ibang situation, ibang video, kinuha lang niya, tapos nilagyan ng boses, tapos sinasabi ngayon ng doktor ko no na hindi maganda ang metformin, nakakasira ng kidney, dapat itong gamot ko ang i-take mo. So, yun nga din, no, dapat maging how to discern, Mapanuri. maging mapanuri na peke pala itong video na to. Kasi itong doktor na to, kilalang kilala siya eh. Kilalang kilala sa social media, pero ginamit lang yung video niya, and then using that video, ginawan ng AI na, yun nga, peke naman. So, yun yung isa. Ano pa, yung, I'm sure, a lot of our audience na nakarinig din nung meter, yung glucose meter, nakaka-check ng sugar na nilalagay lang sa daliri. Kung titingnan mo yung video na yon, pulse oximeter yon. So, ang minimeasure actually nun is oxygen, na laging 99. Titingnan mo, ay sugar, ang ganda-ganda, 99. Pero, pulse oximeter siya, hindi talaga pang check ng sugar. So, yun nga, social media din yon. Siguro partly tama din sinasabi ni Jay. Kasi ang social media ngayon, nagiging source na rin talaga ng information nila kasi very, very easy to get. Everybody has a cellphone. Buksan lang nila habang naghihintay. They can just scroll. Yun yung mga nakikita nila. Tapos gaya nga din ng sabi mo, minsan yung experience din ng mga kakilala nila. So gaya nung, usually yun ang mga nangyayari, di ba? Yung kakilala ko, uminom ng metformin or na-injection na ng insulin, namatay. So, parang for them, big impact yun. Naku, namatay yung pasyente, dala nung gamot. Ayoko ng gamot na yan. So, I'd rather take herbals na minsan sinasabi nung kapitbahay ko, uminom ako nitong herbal to, gumaling ako. So, fake news. Maraming Fake fake news. news. Hindi, actually, I was a victim eh. So, meron akong isang video na kinuha, tapos yung video na yon, maraming views. I think mga million views yon. Ginamit niya yung segment ko na please, please, tapos dinikit nila yung I am selling this heart cream. So I have to refute that. Paano ko nalaman? Actually, hindi ko malalaman yon until a patient approached me. So nagkukonsulta kami and then suddenly sinabi niya sa akin, Doktora, paano ho ba ilagay yung heart cream? So I was surprised. Sabi ko, saan galing po yung heart cream? Yung pong sinasabi niyo sa social media. Sabi ko, hindi akin yun. So we really have to report it kasi meron talagang mga ganon. And up to now, kahit naglagay kami ng announcement na hindi ako yon, may mga pumupunta sa clinic na, Doktora, ito po yung nabili kong heart cream, paano ho ito gagamitin? So talagang, alam mo yon, magandang source of information ang social media, pero kailangan talagang alamin nyo sino yung pinakikinggan ninyo. Dapat sila yung mga reputable, credible people, di ba? Kasi kailangan din natin yan as doctor, the social media now. Kasi napansin ko, it's a very convenient way of information. Spreading information, educating, awareness. So, pag magamit lang ng tama siguro, Panonoorin yung mga... marami tayong matutulungan Correct, din. oo. Kasi yung mga tao din who's behind this misinformation, especially about health, they know what the people want to hear. So, Alam nila. Very good point, no, Dr. Pe. they feed yung mga gusto lang marinig. They know ng their mga audience. audience Yes, nila. Kasi when they go to the doctors would usually tell them bad news, then lay down option. Pero yung mga people behind misinformation, selling products, alam nila kung ano yung gustong marinig ng Yung mga mabilis for tao, them. pag bumili ka ng cream nito, gagaling yung sakit mo sa puso. Pero the cardiologist, pag pumunta sila, sasabihin na pag hindi natin naayos to in this number of years, pwedeng mag-worsen. We have to admit, some of our patients are also in denial. Yeah. Yes. And yet, nakukuha nila yung gusto nilang marinig sa social media. Kung anong gusto Through nilang fake marinig. Yes, because Yeah. yun yung finifeed sa kanila netong mga fake news, selling misinformation, selling their products. They know their market.